Habang nagsasagawa mga tol ng Maritime Domain Awareness ang PCG para tingnan o alamin kung nandoon pa rin ba sa Baho de Masinloc yung nakita na parang structure, no? Biglang sumulpot mga tol etong fighter jet ng China at saka helicopter nila. Binuntutan yung eroplano ng PCG na sinasakyan din mga tol ng mga media. Kasama na dyan ng GMA, News 5 at kasama na to mga tol PTV Philippines. So ngayon, aalamin natin kung ano ang nangyari. No, habang lumilipad sila, ano ang nangyari nung bigla silang binuntutan ng helicopter at ng fighter jet ng China. Bago natin to simulan mga kapatid, no, ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw ay nanonood sa Facebook page natin, huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like mga kapatid. Maraming salamat sa mga bago nating taga-subaybay. Lagi po tayong maging updated at lagi tayong maging aware sa mga nangyayari dito sa ating soberanya. So tayo'y magbibigay ulit ng reaksyon and commentary. Samahan ninyo ako, pwede kayong magbigay ng inyong sariling comment sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Isa ang PTV News sa mga miyembro ng media na kasama sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa Scarborough Shoal ngayong araw para alamin kung nasa Baho de Masinloc pa rin ang misteryosong istruktura. Bumuntot naman sa eroplano ng PCG ang mga helicopter at fighter jet ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Fighter jet mga tol, eroplanong pandigma yan. Tapos mga helicopter, binuntutan tayo. Hindi ko alam kung binuntutan lang ba, kung nilapitan. Alamin natin ang detalye. 55 nautical miles pa lamang mula sa Subic, Zambales. Sumalubog na sa Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard ang isang radio challenge sa gitna ng muling pagsasagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA flight nitong Miyerkules. So mula dun sa Zambales, pagkalipad ng ating eroplano, 55 nautical miles pa lang ang nilalayo natin. Sinalubong na agad tayo ng mga radio challenges mula rito sa mga barko ng China. Natila baga sinasabi na nila mga tol na bumalik na tayo at tayo'y sagabal dahil tayo'y lumilipad sa kanilang airspace. Biruin nyo mga tol 55 nautical miles pa lamang mula sa Zambales, airspace na agad yan ng China. Ganon ang naratibo nila. Ulitin natin mga tol. Walang kinalaman dito ang Amerika kasi ito yung sinasabi ng iba, ito yung sinasabi ng China dahil yan sa Amerika, dahil sa US nagkakaroon ng mga kaguluhan dito. Hindi. Ito yung Maritime Domain Awareness. Ibig sabihin para malaman ng ating Coast Guard kung ano-ano yung mga nandirito sa ating karagatan. Kaya nga para maging aware tayo, 'di ba? Awareness nga Pero eto na. Sinasalubong na sila ng mga radio challenges ng mga barko ng China. Nanggaling ito mula sa isa sa mga namataang warship ng PLA Navy. Warship pa nanggaling yung radio challenge na yun mga tol. Imagine wala tayong border. Ibig sabihin hindi tayo tulad ng ibang bansa na halos magkadikit lang. 'Di ba? Isang hakbang mo lang ibang bansa na, ganun kasi pag border Pero dito mga kapatid, parang may border na tayo kasi 55 nautical miles pa lang mula doon sa Zambales Nire-radio challenge na tayo ng China napakalayo pa nila kung titignan ninyo mga tol. Kasyang-kasya pa nga isang buong Pilipinas sa layo nila Ay naku po. Nagpatuloy pa ang radio challenges hanggang mapalapit ang eroplano ng PCG sa Baho de Masinloc. Hanggang sa sumulpot na ang isang naval helicopter ng China. So naval helicopter at saka isang fighter jet. Sunod na bumuntot ang J-16 fighter jet ng PLA Air Force nang malapit na sa entrada ng Baho de Masinloc ang eroplano ng PCG. Patuloy na umaaligid yung fighter jet ng China pero nakalipad pa rin itong eroplano ng PCG dito sa Baho de Masinloc. Yan ay para makita naroon pa rin yung mga hinihinalang istruktura.
mapapansing wala na sa entrada ng lagoon ang floating barrier na inilalagay lamang ng mga barko ng China kapag nakadeploy ang mga barko ng BIFAR at may mataas na bilang ng mga mangingisdang Pilipino. Inilalagay nila yung floating barrier na yon bilang harang para hindi makapasok yung mga mangingisda natin dito sa Baho de Masinloc. Kasi nga ipinagdadamot na nila yan eh. Hindi na pwedeng mangisda dyan ng kahit na sino man. Kahit na mga tol, ito ay traditional fishing ground ng mga mangingisda ng iba't ibang mga bansa. At isa pa mga kapatid, walang visa o invalid o illegal yung 9-dash line o 10-dash line na kanilang sinasabi. Ang dami nga nilang nilalabag kung titignan ninyo no. Ngayon, walang BIFAR dito, walang masyadong mga mangingisda, kaya inalis muna nila yung floating barrier nila para kaya nila maglabas-pasok dyan. So ngayon, etong eroplano natin, ang pakay nito is para makita kung nandudun pa yung namataan na structure dyan. Sa timog silangang bahagi ng Bahura, muling nakita ang misteryosong man-made structure na unang nadiskubre sa MDA flight noong Lunes. Base sa inisyal na investigasyon mula sa satellite imagery, nasa Baho de Masinloc na ang mga naturang debris mula pa noong 2023. Matagal na, 2023 pa. De Masinloc na ang mga naturang debris mula pa noong 2023. Patuloy pa ang magiging verifikasyon ng PCG. It's very hard to tell, no? Kung sino ang naglagay nito mga debris na to. Pa-safe pa si Commodore J. Tariele, no? Wala naman ng ibang pwedeng maglagay ng mga debris dyan eh. Kasi nga wala nang ibang nakakapasok at labas dyan kundi sila lang. 'Di ba? Sino maglalagay niyan, yung mga mangingisda? Paano sila maglalagay ng mga ganyang klaseng debris dyan eh? Nangunguha nga lang ng seashells eh. Diba? Pinapalayas na sila tapos maghahatid pa ba sila ng debris dyan? Wala nang ibang maglalagay dyan kundi sila lang. We cannot tell, no, whether it's the Chinese or the US or the Philippines ang naglagay nito mga debris na to sa Baho de Masinloc. But one thing is certain, at least we can now confirm that all of these structures na nakita natin kahapon is not something new, no? So ayun ang bagay na gusto lang din nilang malaman. So yung mga structure na yon ay walang kinalaman doon sa bagong announce ng China na magtatayo sila dyan ng tawag doon? Nature Reserve. Kasi etong 2025 lang naman nila inanunsyo yun eh. Pero yung mga debris na yan, batay nga doon sa kuha ng satellite imagery, is nandoon na nung 2023 pa. Diba? So matagal na yan at walang kinalaman yan doon sa Nature Reserve. Bukod naman sa naunang boya na nakita sa loob ng lagoon, may pangalawa pang boya na namataan sa labas ng Scarborough Shoal na nasa hilagang bahagi. Natapos ang misyon ng MDA flight ng PCG, pero kahit papalayo na sa Baho de Masinloc, bumuntot pa rin ang fighter jet ng China na tumagal ng higit sa 20 minuto mula nang una itong magpakita. Intimidation lang siya mga tol. Hindi naman siya lumapit katulad nung ginagawa dati, talagang as in lumalapit ng parang 10 meters na lang ang layo di ba? Pero ito medyo malayo siya, no? Lumapit ito ng hanggang sa 500 metro mula sa eroplano ng PCG. So may 500 meters. Malayo-layo yun kaysa dati sa 10 meters lang talaga dinikitan na talaga halos. It's very dangerous, no? Para sa akin, ang ganitong gawain should not be conducted toward the Coast Guard aircraft. Dahil wala naman tayong intensyong masama. We are conducting our patrol in accordance to our sovereignty. Hindi, sa atin lang yun. Wala tayong intensyon na masama. Pero lahat ng kibot-kilos natin, minamasama nila. Yung pamimigay nga lang ng gasolina at saka ng ayuda sa mga mangingisda, wina-water cannon di ba? Kitang-kita niya naman mga tol, hindi natin, sige, pwede nating sabihin, teka, tigil niyo yan, wala namang kaming intensyon na masama para sa atin yun. Pero para sa kanila, lahat ng ginagawa natin is provocation.
lahat ng ginagawa natin is troublemaking. Ganon ang tingin nila eh. Lahat ng ginagawa natin, kahit sabihin nating maritime domain awareness. Kasi ultimo nga yung pamimigay natin ng BFAR, ng PCG, ng groceries, ayuda o ng mga krudo sa mga mangingisda, mga tol, humanitarian mission. Humanitarian mission. Kita nyo, wina-water cannon, binabangga. Masama ba yung ginagawa natin? Kaya mga kapatid, wala talaga tayong gagawing matino para sa kanila. And this airspace belongs to the Filipino people. Patuloy ang pagpapatrolya ng mga barko ng PCG kung saan nasa bisinidad ng Scarborough Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para tumulong sa mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Mula sa West Philippines. Alright mga kapatid, eto nasaksihan natin ang ginawang misyon ng ating PCG para alamin mga tol, no, kung nandoon pa nga ba yung structure na yon, at napag-alaman nga nila na 2023 pa nandoon. Ang gusto lang nila malaman is sinong naglagay kasi 2023. Wala na tayong control dyan mga tol since 2012 pa. Wala na tayong control dyan, at saka 2023 si PBBM na ang presidente nun. Nagkakaroon na ng sagupaan ng China at saka Pilipinas nun Nagkakaroon na ng una-una ng laser sila. Pangalama, mga nangahabol ng water cannon. Nangyayari na yun noong mga panahon na yun mga tol. No? Alright, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.